Isang mapagpalang hapon po mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang biyaya, pagpapala, kalakasan at tagumpay na patuloy niya pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Maraming salamat din po sa ating mentor, Pastor Wilbert Butchal, sa pagkakataon na pinagkaloob niya po sa akin upang makapagbahagi, makapagturo po ng salita ng Diyos sa hapong ito. At yun din po sa buong SCB Tribes na walang sawang nanonood sa ating daily live streaming. Muli isang magandang hapon po sa bawat isa. So, ngayon po ay pag-usapan po natin ang ika-6 na bahagi po ng aking tinatalakay na may pamagat na Understanding Your God-Given Destiny, Part 6. Pero bago po tayo dumako sa mensahe ng Panginoon ay tayo po saglit na manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa hapon ito, sa patuloy na kalakasan, pag-iingat, biyaya na pinagkakalob niyo sa bawat isa. Dalangin po namin sa hapon ito, patuloy niyo kaming katagpuin, kausapin, magpakahayag ka sa amin at hayaan mo ang salita mo ay magbigay sa amin, Lord, ng hindi lang kalakasan, but even God, yung pong grasya na kailangan namin upang patuloy kami ay makasunod sa iyo, makapaglingkod sa iyo at magtagumpay po sa lahat po ng testing na dumarating sa buhay namin. Hayaan mo sa hapong ito ang pananampalataya namin ay lalo pang mapaigting, mapatibay sa pamamagitan ng iyong mga salita na ihahayag mo sa hapong ito. Salamat po o Diyos, pagpalain mo ang bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so Understanding Your God-Given Destiny Part 6 po. So kapag pinag-uusapan po yung destiny, no? Pumapasok po dito yung ating mga pangarap sa buhay, no? Mga plano. Of course, marami sa atin ay nagpupursige upang maabot ang ating mga pangarap. But the question is, ito ba ang nais ng Diyos para sa iyo? Dahil anumang success ang iyong marating, subalit kung hindi ito ang nais ng Diyos, maituturing pa rin po ito na failure, no? Kahit anong tagumpay pa ang maranasan mo sa mundo, but unless it is the will of God for you, it is failure, no? Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin kung ano ang nais at plano ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ng iglesia, no? Because life and destiny is not all about us. It is about the plans and purposes of God sa kanyang itinatayong iglesia, no? Sa kanyang kaharian, no? It is about His kingdom. It is about government. It is about the church, no? Ang Panginoong Hesus ay naparito to build His church, His government, His kingdom. Kaya nga yung destiny na mararating ng bawat mananampalataya, ito po ay may kaugnayan sa destiny ng iglesia. At kung tayo po ay magpapailalim sa gobyerno ng Panginoon, ang bawat desisyon, ang bawat plano, ang bawat takbang na gagawin natin ay kinukonsider natin ang iglesia ng Panginoon, ito po ang magdadala sa ating tinatawag na personal destiny. Tandaan po natin, our destiny is connected to the corporate destiny of the church. That is why every decision, every plans that we make, we need to consider the church, the body of Christ, which is Jesus Christ is the head. So, hindi dapat plano natin, hindi dapat kagustuhan lang natin ang mangyari o masunod, kundi ano ba ang nais ng Panginoon? Ano ba ang plano ng Diyos? So, what is destiny? No? So ayon po kay WRB, destiny is a predetermined, inevitable, unavoidable, unescapable, sure, irresistible, unstoppable series of events that leads to the fulfillment of purpose. Ang tadhana raw ay isang pangyayari na hindi natin maiiwasan, hindi mapipigilan, hindi matatanggi ang kaganapan patungo sa katuparan ng isang layunin. But again, I want you to know that destiny is not all about you or about individual. It is all about God's purpose
and what He wants to do through the individual. We're just simply channels for the purposes of God to accomplish His plan on this planet Earth through the church. Kasi wala pong organisasyon, wala pong anumang ahensya na itinalaga ang Diyos para mangyari ang kanyang plano at layunin sa mundong ito maliban sa kanyang simbahan. That is why understanding your God-given destiny is understanding the corporate destiny of your local church, because your destiny is connected to the destiny of your local church. So if you want to reach your God-given destiny, you must become part of the fulfillment of the prophetic destiny of your local church. And I believe, mga kapatid, that the destiny of every local church under SCB is to become a strong church. We are destined to become strong. And in this season of prevailing and governing, God releases His power and grace for us to become strong so that we can advance God's kingdom. So what is a strong church? No? In Matthew chapter 16, verse 18 to 19, let me read to you the scriptures. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. So makita natin sa talatang ito that a strong church is a powerful church that even the gates of hell will not prevail against the church. She holds the keys of the kingdom of heaven, that whatever we bind on earth, it shall be bound in heaven. And whatever we loose on earth, it will loose in heaven. Kaya nga, makita natin that a strong church is a church that is advancing God's kingdom. It is a vibrant church, meaning it is full of energy, enthusiasm, it is pulsating, it is resonating. Ito yung klase ng simbahan na once na nawala ka doon sa lugar mo, sa community na pinaglagyan sa'yo ng Diyos, mararamdaman ka, no? Pero kung ang simbahan mo ay mahina, lalamya-lamya, no? Hindi napapansin, pag nawala yan doon sa lugar na pinaglagyan ng Panginoon, wala itong impact. Kumbaga, wala lang. So yan ay, diyan natin makikita, no, kung gaano kalakas, katibay, ka-impluensya, no, ang isang simbahan. Na once na siya ay nawala doon sa kanyang kinalalagyan na lugar, mararamdaman, mapapansin, at talagang, hahanap-hanapin ng community. Another thing, no, a strong church is a breakthrough church. At kapag pinag-usapan ng breakthrough, hindi lang po spiritual breakthrough, but kasama po rito ang resources, no, materials and financial, no. Kasama po rito ang yung health, no. Sapagkat kung tayo po ay ligtas ng Panginoon, no, yung salvation na yon ay merong tinatawag na wholeness, no. Hindi lang spiritual blessing, but even financial, material, and resources, no, ay kasama po sa tinatawag na breakthrough. At ang breakthrough na yan ay mangyayari lang, mararanasan natin kung ang simbahan niya po ay nagiging matatag o malakas. Another thing, strong church is unstoppable. No? Walang makapipigil. Even the gates of hell will not prevail. That's why a strong church is a prevailing church. No? Mananagumpay siya. Now, if a strong church is a prevailing church, ibig sabihin meron siyang kinakaharap na labanan dahil hindi mo naman masasabing ikaw ay nagtagumpay kung wala kang kinaharap na battle, no? At dahil may labanan, kung kaya kinakailangan talaga natin na tayo ay magpakatatag at magpakalakas, no?
So sa Ephesians 6:10 to 18, no? Ito po yung talata na talagang ating hinihimay, no? Let me read to you again the scriptures. Ephesians 6 to 18, 10 to 18. So, sabi ni Paul, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then with the belt truth of buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. And pray in the Spirit of all occasions, with all kinds of prayer and requests. What is in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So again, no, sa talatang binasa natin, maliwanag na mayroong labanan, no? It is a battle in the heavenly places, no? Mayroong mga spiritual forces, no? Mayroong mga power of this dark world na kinakaharap tayo. At ang labanan nito ay doon sa spiritual na kalalagayan. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, no? In this pandemic, no? Kung saan, no? Ay hindi pa po natatapos, no? Dahil mayroon pa nga panibagong variant na kinakaharap ngayon ng mundo. So in this pandemic, no, that we are facing today, we are not only facing a physical or psychological battle, but we are facing spiritual warfare. And if we want to become successful, no, if we want to prevail sa panahon ito, putting an armor of God is necessary if we want to stay on the ground. Because the enemy is always ready anytime to attack God's people. Actually, kahit wala pa nung pandemic, no? Kung mapansin niyo, no, araw-araw sa buhay ng isang mananampalataya, mayroon tayong kinakaharap na labanan, no? Maaaring hindi mo lang minsan nabibigyan ng pansin, pero yun nga, sa umaga pa lang, nandyan ang atak ng kaaway, pagdating ng hapon, lugmok ka na, no? Kumbaga ay wala ka ng sigla. Pero gusto nating magtagumpay sa bawat labanan, no? May tamang kasuotan na dapat gamitin, no? Kaya nga ang bilin na Apostol Pablo sa Ephesian Church, be strong in the Lord, no? Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme, no? Sabi sa Ephesians 6:11. Inulit niya to sa verse 13. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Dahil spiritual po ang labanan, kung kaya ang sandata na kinakailangan natin gamitin ay mga sandatang spiritual din. And we need to become strong because we have an opponent. We have an enemy, an adversary. Ang totoo, ang Diyos talaga ang kalaban ni Satan. No? Kaya lang when we choose to walk in relationship with God, tayo ngayon ang naging sentro ng pag-atake ni Satanas. And knowing that He has called us into battle, ito naman ang maganda sapagkat tinitiyak naman ng Diyos, no, na tayo ay Kanyang bibigyan ng tamang equipment. No? God makes sure that we will equip to stand against spiritual wickedness because He offered to us His own strength and He clothed us with an appropriate armor. Dahil alam ng ating Panginoon na hindi basta-basta ang ating kalaban. No, hindi natin pwedeng i-underestimate ang demonyo because the devil is also powerful.
Makapangyarihan po ang demonyo, no? At siya po ay maraming taktika na ginagamit na kung hindi po natin alam ang taktika, hindi tayo discerning, madali lang tayong matalo, no? Pero ang maganda, kahit ang demonyo ay makapangyarihan, tandaan nyo mga kapatid, higit na mas makapangyarihan ang ating Panginoon. At walang sino man na pwedeng tumalo sa ating Diyos. So, the devil once already exists on the time of Adam and Eve. Kaya makita natin, batikan talaga ang demonyo. Wala pa tayo, hindi pa tayo pinapanganak sa mundong ito. Nauna na ang demonyo. Kaya, well experience po ito. No? At kung tayo lang ang lalaban, kung hindi natin isusuot yung mga baluti, no, na pinagkakalob ng Panginoon upang tayo magtagumpay, tiyak na tayo ay magiging talunan. Kaya nga, kailangan po natin ang sandata at baluti upang tayo po ay magtagumpay sa labang ito. No? And this spiritual battle that we face, no, an armor of God is necessary if we want to stay on the ground. No, sabi nga ni RFD, engaging in a war without an armor and weapon is committing suicide. No, para ka nang nagpatiwakal kung ikaw ay walang sandata at wala kang panangga. Now, what are the full armor of God that we need to put on? No? So, ilan na po yung mga tinalakay natin dito, no? Sa mga naunang bahagi po ng ating series. So again, what are the full armor of God that we need to put on? First is the girdle or the belt of truth, no? Sinturon ng katotohanan, no? Alam naman natin na ang katotohanan, no, ay siyang laging nananaig. Kaya walang kasinungalingan ng demonyo na pwedeng tumalo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. And ito po ay sumisimbolo ng sinturon, no? So girdle often symbolize strength and readiness. Pangalawa is the breastplate of righteousness, baluti ng katuwiran. So righteousness is essential in us because it is parts of God's character and we need to become like Him. No? And ito po ay bahagi rin ng armor. Kaya mahalaga na laging suot-suot din natin itong kabanalan at katuwiran na ibinigay sa atin ng Panginoon. Number 3 is the shoes of the gospel of peace. No? The shoes of the gospel of peace. Sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Ito po yung ninalakay natin last time na ako po ay nagturo. So the gospel of peace as our footwear relates to being one of the preachers with beautiful feet who God sends. We are called to become fishers of men. And fishers of men is a soul winner. No, a soul winner is a disciple. A disciple is a preacher. A preacher is the one who is preaching the gospel of peace. The gospel of peace is about the life, the death, the resurrection, and the second coming of our Lord Jesus Christ. So hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, tayo rin ay tinawag niya upang mangaral, maghayag, magturo ng kanyang mga salita. So makita po natin in the first 3 armor na ito po ay talagang vital. But there is something particularly important about this 4th piece na ating pag-uusapan ngayong hapon, which is the shield of faith. Panangga ang pananampalataya. So punta po tayo sa verse 16 ng Ephesians chapter 6. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish in all the flaming arrows of the evil one. Sa King James Version, ang pagkakasabi po, above all. Sabi po, above all. So, talagang napakahalaga po ng baluti na ito, no? Itong sandata na ito, kasuotan na ito. Kasi sabi dito, above all, taking up the shield of faith. Whichever translation used, the emphasis is very clear, no? The shield of faith is needed all the time in everything we do, and we must make using it a high priority. No? Kasi sabi, above all.
No? To all this. So, ganun kahalaga, no, yung pananggala. Kasi kahit gaano kalakas, kahit gaano ka-effective ang iyong sandata, pero kung wala kang cover, wala kang protection, wala kang shield, no, pwede kang tamaan ng kalaban. Kaya hindi lang sandata ang kailangan natin. Kailangan din natin ng protection sa ating katawan. Actually, yung shield, dito yung sinusot no? Sa mismong kasi nandito yung malaking patamaan Pero kung tayo ay shielded, no? Kung meron mang sibat, espada, no? Merong haharang doon sa sandata ng kalaban. Now, this is the only reference we can find in the New Testament. But these are mentioned quite often in the Old Testament, no? So punta po tayo sa Old Testament, 1 Chronicles 12:8. So some Gadites defected to David at his stronghold in the wilderness. They were brave warriors, ready for battle, and able to handle the shield and spear. Their faces were the faces of lions, and they were as swift as gazelles in the mountains. 2 Chronicles 14:8. Asa had an army of 300,000 men from Judah equipped with the large shield and with the spear. 2 Chronicles 25:5. Amaziah called the people of Judah together and assigned them according to their families to commanders of thousands and commanders of hundreds for all Judah and Benjamin. He then mustered those 20 years old or more and found that there were 300,000 men fit for military service, able to handle the spear and shield. So, makita po natin through these references, no, pinag-uusapan or pinakikita po rito yung mga sundalo na kung saan mayroon silang shield and spear. Kaya nga, shield and spear are standard weapons in a battle sa panahon po ng Old Testament. But there are also many verses like this one, no? 2 Samuel 22:3-4. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation. Psalms 3:3. But you, Lord, are shield around me, my glory, the one who lifts my head high. So God Himself is the shield of David, no? Yung shield na tinutukoy dito, walang iba kundi mismo ang Diyos ang siyang shield ni David, no? At hindi lang si David, but even Abraham. God also described Himself as Abraham's shield. Genesis 15:1. The Lord's covenant with Abram after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Mismo ang Diyos, no, sinasabi niya kay Abraham, I am your shield. I am your shield. And God also assured that Israel is their shield. No? Mismong sinasabi din ng Diyos na ang shield ng buong Israel ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Deuteronomy 33:29. Blessed are you, Israel, who is like you. No? Mapalad ka, pinagpala ka, Israel. Wala kang katulad. A people saved by the Lord. He is your shield and helper in your glorious sword. Your enemies will cower before you, and you will tread on their heights. No? So, pinakita dito, no? Ang shield ni David, ang Diyos. Ang shield ni Abraham, ang Diyos. Ang shield ng buong Israel, ang Diyos. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na itong shield na ito ay hindi lang para kay Abraham, hindi lang para kay David, hindi lang ito sa mga Israelita, but the shield of protection is for all who take refuge on Him. Para
Para po ito sa lahat, sa sino mang nagpapasakop, nagpapailalim, nagtitiwala sa ating Diyos, ang magiging shield mo, protector mo, covering mo, walang iba kundi ang ating Diyos na si Yahweh. Psalms 18 verse 13, As for God, His way is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him. Kaya kung tayo ay magkukubli sa ating Panginoon, siya po ang ating matibay na kublihan. He is our shield. So from the Old Testament, we learn that God is our shield. From the New Testament, we learn that God also give us a shield made of faith. So, imagine mga kapatid, mga kamanggagawa sa Panginoon, if God is our shield, we can be assured of our security and protection. At kung tayo ay secure, kung tayo ay well protected, kung tayo ay shielded ng Panginoon, ano pa ang magagawa ng demonyo sa buhay natin? Wala na. If God will be your shield, walang sandata, walang kalaban na pwedeng tumalo sa iyo, walang atake ng kaaway, walang pagsubok, walang krisis na pwedeng magpabagsak sa isang Kristiyano. Hello? Nagkakaintindihan mo tayo mga kapatid? Ang tanong, sino ba talaga ang nagpoprotekta sa iyo? No? Sino ang talagang protection mo? Kasi may mga tao ang kanilang security ay yung kanilang trabaho. Ang security nila ay nakadepende sa kanilang negosyo. Ang seguridad nila ay nakadepende sa kanilang kalalagayan sa buhay. May mga tao ng kanilang seguridad ay nakasalalay sa mga taong nakapalibot sa kanila, sa kanilang katanyagan, sa kanilang kasikatan. Kaya once na ang mga bagay na ito ay nawala sa kanila, gumuguho na ang kanilang mga buhay. Hello? Your shield must be God. Because if God will be your shield, hindi kayang ibagsak ang buhay mo. Walang tatalo sa iyo. Walang sandata na pwedeng makatalo sa iyo. Because no weapon formed against us shall prosper. And that shield is your faith in God. Kaya malinaw mga kapatid, faith is our shield of protection. Ito ang ating mabisang pananggalang na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na plano or palaso ng dyablo. And if faith is our shield, the question is, how can we have the shield? Kasi marami po tayong paniniwala before, marami tayong kinagisna ng mga tradisyon na kahit na born again na nga, yun pa rin ang kanilang pinanghahawakan. No? Gusto kong sabihin sa inyo, ang tama at totoong paniniwala ay dapat nakasalig sa kung ano ang sinasabi ng Biblia at hindi sa kung ano ang ating mga nakasanayan, nakagawian o nakagisnang paniniwala o tradisyon. Kasi hanggang sa mga oras na ito, alam niyo ba na may mga taong naniniwala pa rin na ang tao ay galing sa unggoy? And this is not biblical. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kaya gumawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. Pero sa atin, ng mga nakakaalam ng katotohanan, ang kaligtasan ay biyaya, kaloob ng Diyos. At ang mabubuting bagay na ginagawa mo ay bunga na lamang ito ng iyong pagiging ligtas. Marami pa rin na sa panahon ito, kahit modern na, no? Yung panahon na ito, they still believe
na yung araw, yung bituin, yung buwan ay Diyos. May mga tao na sa panahon ito, ang kanila pa rin kinikilala at sinasamba ay isang rebulto na gawa sa kahoy o tanso. So ang ganitong paniniwala ay hindi nakasalig sa salita ng Diyos, kaya ito ay hindi mapanghahawakan. Faith that overcomes is a faith that is biblical. It is not based on tradition and doctrines of men. So hindi ito nakabase sa tradisyon. Hindi ito nakabase sa ating nakagisnang relihiyon o sa doktrina ng tao. Ang tunay na pananampalataya ay nakasalig sa purong salita ng Diyos. So paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Maliwanag po ang sabi ng Apostol Pablo, Romans 10:17. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Sa pakikinig. At pakikinig ng ano? Ng salita ng Diyos. Kaya nga for almost 2 years of this pandemic, kasabay nito ay nagkaroon nga po ng daily live streaming. Napakapalad po ng SCB Tribe sapagkat sa panahong ito na mahigit 1 taon, magdadalawang taon na nga po, araw-araw mayroong sariwang mensahe na nakalaan ng Panginoon. Ang kinakailangan mo na lang is manood, makinig, paniwalaan, tanggapin, at i-apply ang mga salita ng Diyos at makatitiyak tayo na magtatagumpay. Kaya lang ang problema, for almost 2 years, marami pa rin Kristiyano abala sa mundo, abala sa iba't ibang bagay at nawawalan ng panahon sa salita ng Diyos. So, paano titibay ang iyong pananampalataya? Samantalang sinasabi na nga ng salita ng Diyos, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga po, ang bawat Kristiyano lamang under SCB ay naging seryoso sa pakikinig, sa panonood, sa salita ng Diyos. I do believe, for 2 years, grabe na po ang pananampalataya mo. Naalala niyo yung panahon ni Paul, no? Doon sa School of Tyrannus, daily for 2 years. Yung 12 disciples na kanyang tinuruan, after 2 years of daily teaching ni Paul, the whole Asia Minor na-conquer po nila, naabot ng salita ng Diyos. Why? Sapagkat tumibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Now, what is faith? Ano bang pananampalataya? So, faith means belief. No? Faith means firm persuasion, assurance, firm conviction, faithfulness. No? Faith is also means complete trust or confidence in someone or something. No? Yung kumpletong pagtitiwala sa isang tao, isang bagay. Kaya nga ang tanong is, sino ba ang pinaniniwalaan mo? Kanino ka ba nagtitiwala? Kanino nakasandig ang iyong paniniwala? So faith is a strong belief in God based on spiritual apprehension rather than proof. Kaya nga sabi ng Hebrews 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kung sa mundo, to see is to believe, pag faith ang pinag-usapan, to believe is to see. Maniwala ka muna sa salita ng Diyos. Manampalataya ka muna sa salita ng Panginoon. At makikita mo ang katuparan nito. Baligtad ito sa mundo. Kasi sa mundo, naghahanap muna sila ng ebidensya bago sila maniwala. So sa ating mga Kristiyano, maniwala ka muna at makikita mo ang ebidensya. So it is confidence in what we hope for, the assurance that the Lord is working even though we cannot see Him. Hebrews 11:3,
By faith, we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made up of what was visible. So, alam niyo ba na ang pananampalataya ay kasing halaga po ito ng hangin na ating hinihinga or ini-intake. Di ba yung oxygen, it nourishes our body. Hindi tayo mabubuhay ng walang oxygen. Ganyan po kahalaga ang pananampalataya. Faith nourishes the heart and the soul of every believer. It is the energy that courses through every single fiber and cell with our being. It is part of every muscle, every strand of thoughts. It is the fundamental foundation of our existence. Ganyan kahalaga ang pananampalataya. And makikita po natin sa Biblia that great men and women of God, mga ordinaryong tao ito, but they have done and experienced extraordinary things because of their faith in God. Kaya mahalaga po na makita po natin yung iba't ibang sukat ng pananampalataya dahil ito po ang magdedetermine kung paano natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. So, what are the different measure of faith, no? Kasi may iba't ibang sukat po ang pananampalataya. And number one is no faith. No faith. Mark 4:40, he said to his disciple, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" No? Hanggang ngayon ba, wala ka pa rin pananampalataya? Bakit? Kasi ito yung account na kung saan ay pinatigil ng Panginoon ang bagyo. Matagal nang kasama ni Jesus Christ ang mga disciples. Marami na silang nasaksihang himala mula sa Panginoon. Pero nung nandun sila sa panahon na nakakaranas ng matinding bagyo sa gitna ng dagat, nayanig ang kanilang pananampalataya. At doon, tinanong sila ng Panginoon, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Kaya yung takot, ito po ang lumalamon ng ating pananampalataya. The moment na nagtatagumpay po, yung takot sa ating mga buhay, no? Doon po natutunaw yung ating pananampalataya. Hello? Kaya mahalaga, sa panahon na mayroon tayong nararanasan, nararamdaman, pinagdadaanan na kakaiba, huwag tayong matakot. Sapagkat kapag tayo ay natakot, babalik tayo doon sa kalalagayan na kung saan tatanungin tayo ng Panginoon, "Do you still have no faith?" Pangalawa, little faith. No? Matthew 6:30, "If that is how God clothes the grass of the field, which are here today and tomorrow is thrown into the fire, while He not much more clothe you, you of little faith." Kung yung mga bulaklak dinadamta ng Diyos, kung yung mga ibon, no, pinakakain ng Panginoon, kung itong mga bagay na ito hanggang ngayon ay yung pang kinababalisahan, no? Nag-aalala ka pa rin. Ito ay tanda na ang pananampalataya mo ay napakalit pa. Hello? So, little faith is expressed when your mind is still consumed by your basic necessities in life, like food, shelter, and clothing. No? Kung ang concern mo pa rin ngayon ay yung mga basic needs, nag-aalala ka pa rin, nababagabag ka pa rin, no? Nagugulumihanan ka pa rin kung anong yung kakainin darating sa araw ng bukas. Ito ay nagpapakita pa rin ng iyong pananampalataya ay napakaliit pa. Why? Kasi may mas malalaking bagay, may mas malalawak pa na bagay na nais ipakita sa iyong Diyos, iparanas ang Diyos, pero dahil ang iyong isipan ay nakukonsume pa rin ng mga pangangailangan mo, hindi mo ngayon maranasan ang mas malawak na nais iparanas at ipakita sa iyo ng Diyos.
Kaya kinakailangan mag-grow yung faith natin. Actually, isang panuntunan ko po sa buhay, ito po mga kapatid, at gusto ko pong i-share sa inyo. Isipin niyo po ito. Para sa akin, kung noon po, na ako po ay hindi pa born again, hindi pa ako pastor, hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang sabi ko sa sarili ko, kung noon, na wala pa akong magandang relasyon sa Diyos, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Ngayon pa kaya? So malimit ko po itong sabihin sa church. Ngayon pa kaya na ikaw ay pinatawad na sa kasalanan, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, at naglilingkod ka pa sa Panginoon. Ngayon ka pa kaya pabayaan ng Panginoon? So kay liit ng iyong paniniwala. No? Next is faith that fails. So there were times na, of course, bumabagsak din ang pananampalataya. Luke chapter 22 verse 32. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. No? Ano ang panalangin ni Jesus Christ kay Peter? That your faith may not fail. Pwedeng bumagsak ang pananampalataya mo kahit gaano ka pa kalakas at katibay sa panahon ito. Pero salamat, mayroong Panginoon na nananalangin sa atin, nag-i-intercede sa atin upang hindi tayo tuluyang bumagsak, tuluyang manghina, tuluyang mawala ng pag-asa sa buhay. Naalala niyo, sabi ni Pedro kay Jesus, I am ready to go with you to prison, to death. Pero anong sagot ng Panginoon? I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny me 3 times that you know me. Anong sabi ni Peter? Over my dead bodies, Panginoon. Walang pwedeng gumalaw sa'yo. Dadaan muna sila sa aking mga kamay. But we know the story. Nangyari yung sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok yung rooster, 3 beses. Hindi lang isa. Hindi lang 2. But 3 times, Peter denied our Lord Jesus Christ. So maliwanag that the faith of Peter by this time was failed. Natandaan niyo mga kapatid, no? Sabi ni Dr. Jonathan David, in the last days, there will be a balance of deception. No? Hindi natin pwedeng ipagmalaki na tayo ay may malaking ministry. Ginagamit tayo ng Panginoon ngayon. Nakasulat sa Bible, even the elect will be deceived. Ang sabi ni Dr. J, a balance of deception. Grabe po ang mangyayari in the last days. Kaya ang manatiling tapat ang wakas. Ang sabi rin ng Biblia, yun ang maliligtas. So, huwag nating hayaan ang ating pananampalataya ay bumagsak. Number 4, weak faith. Weak faith. Romans 14:1 and 2. Accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. One person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetable. No? So sabi dito, whose faith is weak. So meron talagang mahina pa ang pananampalataya. So kung ikaw ay malalakas ang pananampalataya, huwag mong hayaan na yung mga mahinang pananampalataya ay matisod. Kinakailangan maging considerate din po tayo na talagang merong mga kapatiran. Actually, meron din nga pong mga pastor na minsan. Hindi ka level ng faith mo. No? Sabi yan, accept the one whose faith is weak. Ang dapat mong gawin, no? Encourage them, build them, no? Nurture them, para yung faith nila hindi manatiling mahina. What else? Number 5, lack of faith. Matthew 13:58. Matthew 13:58. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. No? So sa panahon ito, sa kanyang sariling bayan,
No? Hindi gumawa ang Panginoon ng maraming himala, hindi dahil sa hindi kaya ni Jesus Christ, but because of their lack of faith. No? Hindi sila makapaniwala kay Jesus Christ. Why? Because of the spirit of familiarity. No? Hindi gumawa ng maraming himala ang Panginoon sapagkat itong mga kababayan mismo ni Jesus Christ, hindi nila mapaniwalaan that Jesus Christ is the Son of God, that Jesus Christ can do miracles. So yan po minsan ang problema, no? Yung spirit of familiarity. Kapag nakapasok po yan sa isang tao, it will cause you to hard to believe. Hindi mo na mapaniwalaan. At ito nangyari sa kababayan ng ating Panginoon. Hindi siya gumawa ng maraming himala, hindi dahil sa hindi niya kayang gumawa, but the reason is because there are lack of faith. Kasi ang tingin nila kay Jesus Christ, isang ordinaryong tao lang, isang anak ng karpintero, at alam naman natin, ang isang karpintero, usually, ang anak niyan, karpintero din. No? Iniisip nila, ordinaryong tao lang ang Panginoong Hesus. And then, sa ibang lugar, grabe yung himala na ginawa ng Panginoon. So, faith is the key for us to experience miracles. Believe, and you will receive. Kapag ang pananampalataya mo ay nawala, hindi ka makakakita ng himala. Kaya, mas paniwalaan natin na ang Diyos ay Diyos ng himala. At kapag naniwala ka na ang Diyos ay Diyos ng himala, diyan ka makakaranas ng himala. Amen? Number 6 is what we call full of faith. Full of faith. Acts chapter 6 verse 5. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit. Also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. So sabi dito, si Stephen is a man full of faith and of the Holy Spirit. Alam niyo ba na itong pagkakaroon ng full of faith ay isang requirements upang tayo ay magamit ng Panginoon mightily. No? Kasi kapag puno ka ng pananampalataya, wala ka ng katatakutan. Even that, no? Katulad ni Stephen, na kung saan, grabe ang persecution. Alam ni Stephen na sino man sa panahong yun, no? Na mangangaral ng salita ng Diyos. Because of persecution, ay merong kaakibat na parusa. Pero dahil si Stephen ay puno ng Espiritu, puspos ng Espiritu, puno ng pananampalataya, baliwala sa kanya, no, ang anumang banta kasama ang kamatayan. So alam niya na pwede siyang patayin in preaching the gospel. Pero walang takot. Kaya nga ang isang Kristiyano na puno ng pananampalataya, walang puwang ang takot. At dahil walang puwang ang takot, kahit ang kamatayan, hindi mo na katatakutan. Kaya nga sabi ni Pablo, for me, to live is for Christ and to die is gain. No, wala nang magagawa ang demonyo kay Pablo. Kasi kung papatayin siya ng demonyo para kay Pablo, mabuti. Magkikita na kami ng Panginoon. Kung mabubuhay naman ako, patuloy ko pang maibabahagi ang salita ng Diyos. At marami pa ang maliligtas. Kaya wala nang pinagkaiba kay Pablo ang kamatayan at ang mabuhay.
For whole, to live is for Christ, to die is gain. Parehong pakinabang kay Pablo ang mamatay at mabuhay. Yan po ang isang karanasan na pwede mong maranasan kapag ikaw ay puno ng Espiritu at puno ng pananampalataya. Kahit kamatayan, kaya mong harapin na may katapangan. And Stephen experienced it, na kung saan siya ay hinatulan ng kamatayan. No? Pero yung mga bato na tumatama sa kanya, di niya na ito nararamdaman. Sapagkat ang nakikita niya, wini-welcome siya ng Panginoon sa kalangitan. So, hindi ka natatablan halos ng anumang sakit, no? Physically, emotionally, mentally, na nagpapahirap sa atin. Ang kinakailangan lang, gumana ang ating pananampalataya. No? And last, number 7, great faith or genuine faith. Great faith or genuine faith. Matthew chapter 8, verse 10. When Jesus heard this, he was amazed, and he said to those following him, "Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith." So this passage is about the faith of a centurion, where his servant is paralyzed and suffering terribly. At nung sabihin ng Panginoon, no, na pupuntahan niya ang may sakit na ito, anong sagot ng centurion? Panginoon, hindi po ako karapat-dapat hindi po karapat-dapat na pumunta pa kayo sa aming tahanan. Sapat na po na bumigkas kayo ng salita at gagaling na ang aking alipin. No? Grabing pananampalataya po ito. At dito ay namangha ang Panginoon. Sapagkat sinabi po ng centurion na ito sa Panginoon, "Ako man ay isang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng iba at may nasasakupang mga kawal. At kapag sinabi ko sa isa na humayo ka, humahayo siya. Kapag sinabi ko naman sa iba, lumapit ka, at lumalapit naman siya. Sa aking mga kautusan, gawin mo ito at ginagawa nga nila." So, namangha ang Panginoon sa centurion na ito. No? Nakita natin na yung ganitong klase ng pananampalataya ay pagpapakita ng isang grabing pananampalataya. Ito yung genuine faith. Parang sinasabi po ng centurion na ito, "Huwag na kayong mag-abala, Panginoon, na pumunta sa aming bahay. No? Huwag na kayong kumbaga maglaan ng oras para sadyain pa ang aking alipin. Sapagkat sa isang salita nyo lamang, gagaling na ang aking alipin." Salita pa lamang. No? Your word is enough. No need for you to go into my house. Kaya dito, grabing pananampalataya ang nakita ni Jesus Christ sa centurion. And guess what? Jesus was amazed sa centurion na ito. Sabi niyan, when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, "Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith." Walang nakita, walang nasaksihan, walang natagpuang ganitong klase ng pananampalataya ang Panginoong Hesus sa buong Israel. But only this man, na kung saan sinabi, "Panginoon, isang salita mo lamang, gagaling na ang aking alipin." That's why the Word of God is so powerful, that at the command of Jesus,
At the word of Jesus na napapakinggan mo ngayon, paniwalaan mo lang, sumampalataya ka lamang, may mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Maaaring sa oras na ito, pinanghihinaan ka ng loob, maaaring inaalipin ka ng takot, maaaring sinasabi mo, wala nang remedyo or lunas ang karamdaman mo. Pero hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon, by my stripes, by my wounds, you are healed. Maaaring sinasabi mo, sawa ka na sa buhay, mula pagkabata hanggang ngayon, puro na lang hirap ang naranasan mo sa buhay. Nawawalan ka na ng pag-asa. Pero ang sabi ng Panginoon, ako na mayaman ay naging mahirap upang kayo na mahirap ay maging mayaman. Anong sabi ni Tunde Bakare? Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao upang ang mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. So hindi ka ordinaryong tao ngayon. Ikaw ay anak ng Diyos. Yan ang paniwalaan mo. Huwag yung nakikita mo. Huwag yung nararamdaman mo. Exercise your faith. Your faith must grow. Naalala nyo yung sinabi ng Panginoon, magkaroon ka lang ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng buto ng mustasa. Alam niyo po ba kung gaano kalaki? No. Kung gaano kaliit yung butil ng mustasa, no? Almost tuldok lang talaga siya. Pero sabi ng Panginoon, magkaroon ka lang ng ganitong klase ng pananampalataya. Gasing liit ng buto o butil ng mustasa, kaya mong utusan ang bundok na lumipat sa gitna ng dagat. Wow! That is the power of faith. Faith produces miracles. Faith can change your situation. Faith can be the answer to your problems today. Ano man ang kinakaharap mong problema ngayon, pagsubok ngayon, krisis, magkaroon ka lang ng ganggabutil na buto ng mustasa na pananampalataya. Kaya mong utusan ang ganggabundok na problema upang ito ay pumunta sa gitna ng dagat. Hello? Mga kapatid, sa umagang ito, nawa, yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos, sa Kanyang mga salita, ito po yung panghawakan natin. Ito po yung paniwalaan natin. Hindi yung nararamdaman mo, hindi yung nakikita mo, hindi yung pinagdadaanan, hindi yung sinasabi ng mundo, hindi yung idinidikta sa'yo ng mga taong nakapalibot sa'yo. King Hezekiah, mamamatay na. Pero siya'y nanalangin sa Panginoon. Binigyan pa ng Diyos ng extension ng kabuhay niya. 15 years of extended life. Wow! Imagine kung ngayon nawawalan ka na ng pag-asa pero bigyan ka pa ni Lord ng 15 years extension. Yung buhay na yan, nabibigyan na bonus ng Panginoon sa iyo. 15 years, napakahaba at napakaraming pang magagawa for the glory of God. That's why our destiny, the destiny of SCB tribes is to become strong. Strong in what? Strong in faith. Kaya sabi ni Paul, be strong in the Lord. Paano tayo titibay sa Panginoon? Put on the full armor of God. Ano itong armor of God na ito? Kasama po ito yung shield of faith. Kung tayo po ay shielded ng faith, the Word of God, the God Himself, because God is the shield of the Israel, God is the shield of David, God is the shield of Abraham. That God is your shield. Put on the armor. Put on the armor of God, the shield of faith. At walang demonyo na makatatalo sa iyo. Walang problema pagsubok
nagpapalugmok sa iyo. At once na tayo po ay suot-suot ang baluting ito, no? Prevailing and governing is your portion. Again, the destiny of every local church under the SCB is to become strong church. We are destined to become strong, so we can assure that we will prevail in every battles of life. Every battle is winnable. We can only be strong if we are properly equipped of the armor of God, which are the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shoes of the gospel of peace, and the shield of faith. So, hindi pa po tayo tapos. Marami pa po tayong tatalakayin. Pero sa hapong ito, nawa, ang pananampalataya natin sa Panginoon, atin pong isuot. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa hapong ito, patuloy Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, biyaya at pagpapala mula sa iyong mga salita. Nawa, hindi lang kami nahamon, kundi Panginoon, kami Panginoon ay napatibay, na-equip, na-nourish Panginoon, na-build ang aming spirito, na kinakailangan isuot po namin palagi ang pananampalataya nang sa gayon mapagtagumpayan po namin ang anumang pagsubok, problema, atake ng demonyo, at tiyak na kami po ay poproteksyonan nyo sapagkat ikaw ang aming shield. At kapag kami ay shielded mo, walang sino mang pwedeng tumalo. Kaya tiyak na kami po ay magtatagumpay. Lord, pagpalaan niyo po ang bawat isa na nakapanood, nakapakinig sa hapong ito. Pagpalaan niyo rin patuloy ang aming mentor, kanyang family. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang bawat isa na patuloy na nanonood, nakikinig sa SCB live streaming. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. God bless us all. Merry Christmas and Happy New Year. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.